Hi guys! Welcome back sa part 2 ng ating Proving Inequality by Mathematical Induction. Without further ado, let's get this proving started. Recall natin na yung mathematical induction ay pagpuprove ng iba't ibang mathematical statement for a certain value of n. Apat ang steps na ito, verification kung saan ginagamit yung pinakamaliit na possible value ng n, tapos assumption, that's k, as the value of n, induction, k plus 1 ang magiging value ng n, and for conclusion, kung naging tama yung values from step 1 until step 3, we can conclude that the mathematical statement is true. Ang ibig sabihin nitong lowest possible value for n sa verification, minsan kasi ang ating condition for n is, say for example, greater than or equal to 5. So ang lowest value na pwede pang n ay 5. So instead of n equals 1 for verification, ang gagamitin natin ay n equals 5 kasi yun yung lowest possible value. Ganito ang itsura ng ating example 2. By the way, this is the second video for inequality. Dahil yung ating first video ay nandito na sa upper right corner ng video na to, I suggest panoorin mo muna yon para mas makarelate ka kung anong gagawin natin dito sa example 2. Now, ipoprove natin na yung n squared is greater than or equal to 2n plus 3. For all n greater than or equal to 3. Ang ibig sabihin nitong n is greater than or equal to 3, magsisimula siya sa 3, tapos 4, tapos 5, tapos 6, and so on. Hindi kasama yung 0, 1, 2. Kaya 3 ang lowest possible value for n. Kaya yun ang gagamitin natin for verification. That is, we will use n equals 3. We have here n squared, or 3 squared, greater than or equal to 2 times 3 plus 3. 3 squared is 9. 2 times 3 is 6 plus 3. Tingnan natin kung equal nga sila. Dito, kung mapapansin nyo, 6 plus 3 is equal talaga sa 9. Kailangan ituloy pa rin natin. Kailangan mag-equal talaga, maging obvious talaga na equal sila sa isa't isa. Hindi pwedeng dito ka na lang tumigil sa second line of solution. Kailangan ipapakita mo na equal talaga yung left and right side of the inequality dahil meron pa naman tayo equal to na symbol kasama ng greater than. So this is true. 9 is really greater than or equal to 9. Kung maaalala niyo sa step 1, meron tayong inassume na value. Pero dito, wala dahil iba yung pagkakasulat or iba yung uri ng inequality sa example 1 dito sa example 2. Yung assumption na ginawa natin sa example 1 ay hindi natin gagawin dito sa example 2 simply because this is a different example, kaya iba rin yung way of proving nitong example 2. We go directly to step 2. Kung saan gagamitin natin ang n equals k. So this will be k squared greater than or equal to 2k plus 3. Again, gagamitin natin to pagdating natin sa step 3. So, kopyahin niyo muna to and as you are doing that, inanarate ko yung magiging diskarte natin sa step 3. So, sa step 3, kailangan ipakita natin using this assumption na greater than pa din yung left side ng inequality kaysa sa right side ng inequality. Hindi natin ine-expect na mag-equal sila both sides kasi hindi naman to equation inequality to. Basta kailangan mapakita natin na mas malaki yung left side kaysa sa right side. To understand what I mean, simulan na natin ang step 3. We have here k plus 1. Ipalit natin. This will be k plus 1 squared greater than or equal to 2k plus 1 plus 3. Now we can expand this left side. Recall kung paano tayo mag-expand or mag-square ng binomial. Using special products, this k plus 1 squared can be written as, una, isa-square mo yung first term, so that is k squared. Next, multiply mo yung dalawang term sa loob, k times 1 is k.
times 2, that is 2k. And then for the last term, plus 1, squared mo din, that's also 1. So again, ang ginagawa natin, ine-expand natin para matanggal yung parenthesis, ine-expand natin itong left side. And itong ating right side, i-distribute natin yung 2. This will be 2k times 2 times 1 is 2. Tapos, meron tayong 3. Next, isulat natin dito yung equation 1, which is k squared is greater than or equal to 2k plus 3. Dahil yung k squared ay pwedeng greater than or pwedeng equal sa 2k plus 3, pwede nating ipalit itong 2k plus 3 sa k squared. Kasi di ba pwede silang equal. So yun ang panghahawakan natin, ipapalit natin itong k squared. Instead of writing k squared, we will write 2k plus 3. Tapos baba lang natin itong 2k plus 1. And then ito, this will be 2k, 2 plus 3, this is 5. Let's combine like terms. This will be 2k and 2k, that is 4k. 3 and 1, that's 4. Greater than or equal to 2k plus 5. Now, tulad ng sabi ko kanina, hindi natin mapapalabas yung mismong number or yung mismong equation 1 dito sa induction. Instead, we will use our knowledge in mathematics para i-prove kung mas malaki nga ba itong right side kaysa left side. To do that, kahit papano, kailangan magkapareho sila in terms of their terms. So dito, ang gagawin natin, dahil may 2k itong right side, gawa natin ang paraan para magkaroon ng 2k itong left side. So to do that, 4 and 4, pwede nating factor outan ng 2. Pag ginawa natin yun, 4 divided by 2, may 2k na dito sa left side. Magkakapareho na siya sa 2k ng right side. Again, we are doing that para ma-compare na mas malaki nga itong left side kaysa sa right side ng ating inequality. So, 2, i-factor out din sa 4, that is 2. Then, this is 2k plus 5. So, ulitin ko lang ulit, no? Ang ating goal dito ay mapagpareho as much as possible yung right side at yung left side ng ating inequality para makita kung ano ba yung mas malaking side, yung nasa kaliwa or nasa kanan. So far, okay na yung 2k. Itong 2 na nasa left side, naka plus 2, kailangan meron din siya dito sa ating right side. So meaning, to do that, itong ating 5, pwede nating i-break down as plus 2 and plus 3. Di ba 2 plus 3 is just 5? Hinati lang natin siya para both sides merong 2k plus 2. And then, dyan na tayo mag-iisip. Kung ang 2k plus 2 ay isang integer, so mag-isip tayo ng isang integer na pwedeng ipalit natin dito sa 2k plus 2. Again, this next part of the solution is not part of the formal proof. Kumbaga, ina-explain ko lang kung ano yung dapat pumasok sa isip mo in terms of analysis para makita na itong left side ay mas malaki kaysa right side. Sabihin natin itong 2k plus 2 is a single integer arbitrarily, let's say 5. Tapos, nakamultiply daw yun sa 2. Tingnan natin, kung yung 5 na yun, di ba 2k plus 2 ay 5? 5 din ito, 5 times 3. Tingnan natin kung tama. 2 times 5 is 10. 5 times 3 is 8. So, ibig sabihin tama. In terms of 2k plus 2, mas malaki yung value kapag tinimes mo lang sa 2 yung number na yon kaysa dadagdagan mo lang ng 3. Kung ayaw maniwala, mag-try ka pa ng isang number. Sabihin natin 8. 2 times 8. Kasi di ba 2 times 2k plus 2 daw. Ay greater than ba or equal to sa 8 plus 3? 2 times 8 is 16. 8 plus 3 is 11. And 16 is really greater than or equal to 11. So ito yung ibig sabihin ng last line ng ating induction. Kumbaga, hindi natin dito makikita yung
obvious na equation 1 from assumption, hindi natin obviously makikita yung step 1 ng verification. Instead, kailangan pumasok sa isip natin itong mga analysis na nakasulat in blue ink. Kailangan maisip natin or maintindihan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng last line ng ating induction. And since we have proven that a number 2k plus 2 kapag tinimes sa 2 is greater than or equal to that same number plus 3, therefore we can say that k plus 1 as the value of n is true, and our assumption kanina na n equals k is also true from step 2. Kaya naman, dahil true ang step 1, 2, at 3, we can now conclude. Therefore, we have n squared is greater than or equal to 2n plus 3 for all n is greater than or equal to 3. So that's it kung paano tayo mag-prove ng example number 2 na inequality statement na kakaiba sa example 1 natin. Marami pang pwedeng possible statements for inequality na gagamitan ng iba't ibang way of proving using mathematical induction. Sa totoo nga lang, meron iba na pagdating ng step 3, iba yung atake niya para ma-prove na tama yung inequality statement. But still, as long as na-prove mo na tama yung n equals k plus 1, tsaka n equals k, then you are doing mathematical induction correctly. Thank you for watching and see you on the next video.